Have a nice day everyone, welcome back to my YouTube channel. And this is the final episode of my spearfishing adventure here in Scarborough Shoal, Season 3. So ito, naghahanda na tayo para sa ating dive sa araw na to. Medyo malayo ang mga spots natin. So ito na tayo, hunting mode na naman. Medyo malinaw ang mga spots natin. Shoutout nga pala sa palaging sumusuporta sa ating mountain channel. 1K na po tayo. Thank you so much. Pagpalain po tayong lahat. God bless. And for my first fish of the day, it's a midnight snapper. So dito na papatuloy tayo sa ating hunting mode. For my third fish of the day, isang midnight snapper. Yan, marami po sila dito. So hintayin na lang tayo na makakuha ng magandang range ng isa sa kanila. Tiyagaan din lang para makahuli tayo sa isda na to. Lalapit naman to pag hindi tayo magalaw sa ilalim. Pero mas madali itong palapitin kung bandang hapon na. Yan. For the strap, medyo marami ang slick unicorns. Kailang hindi kalakihan ang mga ito. So dito, pumipili tayo na medyo malaki sa grupo. Nasa halos 1 kilo lang bawat piraso. Ayan, nakapili na tayo. Dito isang midnight snapper na naman ang nalan natin. Ayan, magandang tama dyan. So ayan, isang good size midnight snapper na naman ang titirahin natin. Sapol.
At this point, ito na ang mga huli natin. Mayroon tayong dito mga huli na walang videos. Magagandang isda pa naman to. Snappers, Maori at Ribas. Ito, medyo hapon na. So kami ni Bro Shin ay naghihintay na kay Bro Dixon. Siya ang operator namin. So medyo nasa past 5 na to. Yan, kaya pala siya natagalan kasi hinahanap kami kung saan na lang. At patangay kasi kami sa agos. Medyo malakas ang agos kanina. Dito na po. Hindi na kayo mapunta doon kasi ako mapunta dito. No. Ayan, naka-harvest din si Bro Shen, Dumaran. Si Bro Dixon naman, marami din. So, istriba kami ngayon. Hindi, kasya sa box ang huli namin. Kasi nabadaan kami sa agos eh. Yan eh. Bro, pag ganon, bumalik tayo dito kayo sa tabi ng maliit. So, langoy tayo dito sa, walang agos dyan. Dalawang dito, bumalik dito kanina. Dito lang naman kami. Hindi na kami layo eh. Distansya ko dun sa bangka, kutik-lik, langoy dito na ganun malayo. Babalik dito kayo, sabi ko. Ah! Ubos sa red bus ah! Apat? Ha? Apat lang. Bumaway ka, lalaki ah! Doon lang ako malapit sa bangka. Darap lumas. Kung tayo na si Superman pala yun, ang ingay. Nagkakaroon sa radyo. Nagkaaway na sa radyo eh. Ayan, nag-ayos pa si Bro Shen sa kanyang mga huli. Ano bro? Nakatatlong ribas si Bro Dixon. Harvest. Tagalin mo par. Ha? Kanina pa kami hintay dito. Paano naman kami mapunta sa Bukana eh? Hindi naman kami maabot sa Bukana kasi ang yun nga ang ano sa ang alon pa ano dito eh. Ayan po ang aming mga huli sa araw na to. Medyo marami. Medyo hapon na nga lang kami nakarating sa motherboat. Madilim na. Good morning, good morning. So ito pa rin
tayo dito sa Scarborough Shoal. Sikat na last day na to. Dating pagkakas. So, okay na. So, ito pa rin tayo sa Brian. Ang aming waterboat ay Bandila ng Pilipinas. Tapang ang mga tao dito. Yan, mga Chinese militia, Chinese Coast Guard. at ito, hunting mode na naman tayo. Medyo dinalas tayo. Pero nakabawi din. Nabalik kasi ang spring steel shaft ko na 190 cm for my 150 rail gun. Kaya umuwi kami at nagpalit ng shaft. Ayan, so nabali yung shaft ko dahil tinira ko ang isang bluefin tree valley, around 4 kilos lang. Bago pa naman ang shaft na to, around 1 week pa ang gamit ko nito. Kaya lang nadali talaga, so ayan. Umuwi ako at nagpalit ng shaft. At sa aming pagbalik, nasiraan kami ng makina sa pump boat. Kaya ito, dito na kami naghunting. At unang isda natin ay isang unicorn. Ayan nga, nasiran kami ng makina ng aming pump boat at humingi ako ng tulong doon sa kasama namin doon sa mababaw lang na naming width. Ayan, at dito tayo napunta. Maraming unicorns dito. Isa itong old spot na mababaw lang. So actually may wall dito, pero sa unicorns dito lang ako sa mababaw. Pinapaakyat ko lang sila. At medyo malakas ang agos dito, kaya ginawa ko, tinali ko na lang yung buya sa isang coral rock. At dito na lang ako nag-focus sa area na to. So nakadali ako at total of 5 unicorns dito. Estimated na sa 2 kilos each. Medyo malalaki sila. At nang mayos ng mga bangka, dumating sina Bro Dixon, dalang bangka, at umabante kami sa isang spot na naman. So ito na tayo sa ating last spot of the day. Medyo okay na ang agos dito. So ito, bumaba tayo dito sa wall area. Sa mga 15 meters. At dito tayo nag-set up ng ambos. Magandang fish activity sa ilalim. At habang tayo naghihintay, may nakita tayo sa bandang kanan, isang malaking isda na papalapit, kaya minabuti natin na mag-relax. Nagdasal. Isang mamaw. Ayan na po. Sapol, mga lods. Napakaganda ang patama natin dyan sa bibig tinawaan. Isang giant trevally. Pinakamalaking trevally natin dito sa Scarborough. Ayan, hindi masyadong nakahila sa line natin. Hindi nakatagos ang shaft natin, nandun lang sa ilalim ng kanyang dito ka banda.
ang dulo ng ating shop na Saldivar, pero na-bend ito. Dati na kasi itong na-bend. Makahuli din tayo ng isang malaking isda. At dito nag-attempt tayo na i-grab ang isda, pero sadyang napakalakas. Around 20 kilograms ang sito na to, or giant trevally. At dito pinatagos ko ang shop para ma-secure na ang isda na to. So ganito ang ginagawa ko sa mga malalaking isda, hindi ko sinusugatan ng batok nito. Ayaw ko ng maraming sugat. So yan, dito sa may bandang asang natin tinutusok pababa. And finally, na-neutralize na natin ang ating isda. Ito ang pinakamalaki natin na nahuli na GT sa Scarborough Shoal. And of course, para legit na makita ninyo ang kagwapuhan ng Tomera, ito, selfiehan natin. Thank you, Scarborough. Thank you sa dagat at sa may-ari ng lahat ng ito. Dito bakos? At ito, habang ako ay papunta sa aming bangka, nadanan ko si Bro Shen. Ayan. Ilang kilo to? 20? Maget. 20, baka 21 to. Ayan, tumpak na tumpak ang estimate ni Bro Shen. Okay yan? At ito ang mga huli naming unicorns kanina. Lalagyan ko ng tubig dagat para hindi masira. May yelo na yan. Thank you, Lord. Thank you, dagat. Pagpapala. Salamat, Lord. At dito bumaba tayo at nagpapatuloy sa pagdive. Hindi na tayo lumayo sa bangka. Medyo pagod na rin. Ayan po ang ating huling GT. At sa aking pagpapatuloy, ito, nakakita tayo ng mga hampak unicorns. So, titirahin ko to pang daing. Malalaki, oh. Ayan, sapol.
At ilang sandali pagkatapos nito, dumating na rin sila Bro Dixon at Bro Sean, and we decided to call it a day. Medyo hapon na. Ayan mga lods, ang huli namin, nakalimang tarian ako, anim pala. Lima lang. Anim, may tariang bayot ako. Ako ang nagbibilang, hindi ikaw. Laglag mo lang. So ito po guys, ang ating pinakamalaking GT dito sa Scarborough, around 21 kilograms. Thank you. Okay guys, this is our last day here in Scarborough and it will be an afternoon dive ang gagawin natin. At dito ginapang namin ang forbidden spot ng Scarborough, ang Bukana. Malit ang tsansa na itataboy kami dito ng mga Chinese Coast Guard. Walang nagpapatrol at bihira na ngayon ang nangingisda dito. At kami lang dalawa lang ni Bro Dixon ang sumisisid. At si Bro siya ang operator para madali kami mag-alis kung may lalapit na rubber boats. So yan ang ating first fish of the day, isang green jobfish. Napakalinaw ang spot na to at napakaraming isda dito mga lods. Tinatawag itong Bukana dahil ito ay malalim na bahagi ng Scarborough Shoal na kung saan dito dadaan ang mga barko ng China at iba pang barko na pwedeng makapasok doon sa loob. So ito ay malalim na bahagi. Ito lang ang tanging madanan papunta sa loob. So nang dating ko dito sa Scarborough, may harang ito, may lambat yata, may mga buya at may dalawang bantay na naka rubber boats. Pero ngayon inalis dahil dumating yung mga Vietnamese, kaibigan sila ng mga Chinese. So yan, binigyan nila ng access dito. Pero paminsan-minsan tinataboy ang mga Pinoy. At yun nga, last week hinabol kami ng Chinese Coast Guard at ayaw nila na mangisda kami dito. Pero pangisda pa rin kami. So ito, second fish of the day tayo, isang Big Eye Emperor. So fish unlock tayo dito mga lods, isang sailfin snapper. First time na nakakita tayo dito sa Scarborough. Si Bro Dixon nakahuli rin ng ganitong isda, medyo malit lang sa kanya, sa akin nasa mga 3 kilos. Ayan, for my third fish is itong Bluffin Trevally. Ayan ang aking Bluffin Trevally, medyo payat pero pwede na to.
dito sa spot na to nakakita ko ng mga malalaking chopfish. At dito kailang marami kong sablay sa mga istiyang ito sa araw na to. Napakalinaw kasi akala ko malapit lang sila pero yun, out of range pala. At ito isa namang surgeon fish ang tinira natin, sapol. Payat na bluefin. Papapayat na bluefin. Ano makikita yan? Slip yaso na yan? Slip. Yung pinapana niya ano, hindi yung manuha din sa Indonesia. Slip yan? No? Ayan. Payat na bluefin. Kaya tugan. Ayun, airpost ko rin. Nagkas din mo sa baba. Ha?
Ayan, napakaraming job fish, no? So yun ang target natin. At dito sa spot na to, nakahuli tayo ng 3 piraso. Kaya lang marami din sablay, no? At ito po ating last drop dito sa Scarborough at uwi na kami. So yan ang huli ko mga lods. Naka 3 jump fish ako, labahita. Kaya tawag na nila sa kuri. Isang na-unlock na isda, oh. Yan kay bro Dixon yan, GT at saka red bass. Yan. Ito payat, tinira ko na kasi Huwag mo sabing huli mo din yon. huli ko yan. Ay! Iwakwak na ano. Nawakwak na tiyan akin yan eh. Ito pala yung huli ko. So last dive namin. Ay, hindi. Oh, kami lang dalawa ni Bro Dixon ang nag-yari dito. Yan lang po. Thank you. Ayan na po. Yan, red bass niya oh. Laki, tsaka GT. Ayan mga lads. So, sa gabi ito, uwi na kami sa tabi. Itong bangka na sasakyan namin ay sa Subic. Kami naman ay pagpala sa may Sambales. Ayan, pwede na po ang aming biyahe. Sandali lang, alis na kami dito sa Scarborough Shoal. Dito may daing pa tayong pabaon na sa mga kaibigan natin dito na pusit. Sarap yan mga lods. Ayos na. Yan po ang isda na huli namin. Sa ilalim ang isda namin araw 400 kilos. Tatlo Bro Dixon at Bro Chef para din sa kanila para ibenta doon sa and finally dito na kami sa Santa Cruz, Sambales. Dito na kami bababa papuntang Pangasinan. That's all for now guys. Thank you so much for watching.